Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa pag-alay ng misang ito para sa death anniversary ng nanay ko, para sa kanyang ikalalulhati at sa aming pamilya. At sa bawat isa sa atin sa ating mga pansariling kahilingan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, nagawa ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga nabili ni Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan namin.
dakila mo angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming magapangyarihan, nilob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayang nasadlak. Ipagkalob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao ng may kakapambabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong nakapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong nakapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak. Diyos kong nakapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong nakapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong nakapagligtas, pinupuri kitang wagas. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa iya kay Elizabeth. At ang tugon ni Maria ay ang pag-awit niya ng Magnificat. Alam niyo na sa libro ni San Lucas ay merong apat na awit
Ang tawag natin sa English dito ay canticles. Una, at ang pinakamaganda sa lahat ay ang awit ni Maria na Magnificat or Magnificat. Pangalawa, ang awit ni Simeon, ni Zacarias na Benedictus, mga 2 gabi, pagninilayan din natin yan. Ang pangatlo, ang awit ng mga angeles na kinakanta natin, ang Gloria in excelsis Deo o ang papuri sa Diyos sa kaitaasan. At ang pang-apat ay ang awit ni Simeon na binabasa natin sa Candelaria every February 2. Ang tawag dyan ay Nunc Dimittis o sa Tagalog, maari na akong mamatay. So ito po ang 4 na mga awit sa Ebanghelyo ni San Lucas. Magnificat, Benedictus, Gloria, Nunc Dimittis. Ngayon, pagnilayan natin ang Magnificat. Ang Magnificat, mga kapatid, ay kabuuan ng awit ng buong Israel sa katuparan ng pangako ng Diyos sa lumang tipan na mutawi sa labi ng ating mahal na ina ang awit ng Israel sa pagpapasalamat at pagpaparangal at pagdadakila sa Diyos. Ang salitang Magnificat or Magnificat ay galing sa salitang Latin na Magnus. Manya, na ibig sabihin ay malaki. Kaya pag sinabi mong magnify, pagpapalaki. Kaya yung magnifying glass, di ba? Pag gumamit ka ng magnifying glass, pinapalaki mo yung pagtingin mo. Ang Magnificat ay ang pagpapalaki, pagdadakila sa Diyos. Ang iba sa atin ay baka magtanong na, bakit po, Father, kinakailangan pang dakilain ng Diyos? Pinakadakila na siya sa lahat. Totoo yun. Pero it is our due to God to glorify Him as His creatures kahit na hindi niya kinakailangan ang pagdadakila natin sa Kanya. Ulitin ko na ang Magnificat ay ang awit ng sanglibutan at ng buong Israel na namutawi sa labi ni Maria. Merong nagsasabi na ang awit na ito ay isang awit ng revolusyon. It is a revolutionary song. Sa anong pananaw? 3. Na ang awit na ito bilang isang awit ng revolusyon ng puso ay ang pagbabaliktad ng tinatawag nating status quo. Yung, alam nyo, yung status quo, yung estado ng buhay, yung pinapabaliktad, it is making the status quo upside down at the end. Sa anong paraan, pamamaraan? Ganito po yun. Ang unang revolusyon na inaawit ni Maria dito ay social revolution. Na ang ibig sabihin nito ay yung mga makapangyarihan, yung mga mapapangyari, yung mga busabos ay isang araw babagsak din sila. Ngayong hapon, ngayong araw na ito ay nagulantang ang buong Pilipinas sa pagpatay ng isang pulis doon sa mag-ina sa Paniki, Tarlac. Ako po ay hindi ako against sa mga pulis, yung mga kaibigan ng pulis, at salamat sa mga kapulisan natin na lumilingap sa atin, nag-protect sa atin. Pero ang ganitong pangyayari na ang isang may hawak ng kapangyarihan ay bigla na lang kikitil ng buhay sa mag-ina pa. At ngayon pang Pasko. Kaya ito ang unang revolution, mga kapatid. The social revolution wherein the powerful will go down from their power and
babagsak sila. Sa mga nagbubusabo sa bayan, humanda kayo. Sa mga gumagawa ng mga EJK sa ating lipunan, yung pumapatay na mga extrajudicial killing, akala ng mga taong ito ay nakalibre na sila sa lipunan at pinoprotektahan sila ng mga makapangyarihan. Humanda sila sapagkat isang araw ang Diyos ang maniningil sa kanila. Yun ang unang revolusyon ng Magnificat. Pangalawa, economic revolution, na ang mga mayayaman na bumubusabos din sa mga mahihirap, isang araw, maghihirap sila. Sino ang mga ito? Ito yung mga tao na walang pakundangan na bumubusabos sa mga kasambahay, na akala mo, porket mayaman sila, ang tingin sa mga kasambahay at ang mga may hawak na kapangyarihan, sa private o sa public man, akala mo ay sila ang reyna o hari ng kanilang institusyon. Isang araw, maniningil ang Diyos sa inyo, sa kanila. Yung mga korporasyon, mga institusyon na hindi sapat ang binibigay ng mga sweldo, yung mga tao na yumayaman dahil sa pagdarambong at sa korupsyon, humanda kayo sapagkat isang araw maniningil ang Diyos sa inyo. Hindi ko po ito salita ito, pinapaliwanag ko lang ang awit ni Maria. Ang pangatlo na revolusyon ay spiritual revolution. Alam niyo mga kapatid, itong Magnificat ay awit ng mga abang-aba, yung walang-wala sa lipunan. Ang tawag natin sa kanila, anawin, plural, anawa, kung singular. Ang mga anawin ay yung mga walang-walang boses sa lipunan, yung hirap na halos wala nang makapitan. Ang sabi ng Diyos, isang araw, itataas ko kayo, katulad ng pagtaas ko kay Maria. Kaya mga kapatid, ito ang tatlong revolusyon na inaawit ni Maria. The social revolution, economic revolution, and spiritual revolution. Ano ito sa atin ngayon? Nagdaranas ba tayo ng problema? Ng pagkatakot dahil sa pandemya? May sakit ba tayo? Ang iba may cancer? Ang iba may taning na? Akala natin baog na tayo? Kawawang kawawa? Pero kung titingnan natin ang ating mga sarili, pinuspos tayo ng Diyos ng mga biyaya kahit hindi natin deserve. Kaya ang bawat isa sa atin ay inaanyayahan ng simbahan na umawit tayo ng sarili nating Magnificat. Padakilain natin ng Diyos sa buhay natin. Hindi sa pag-TikTok. I'm not against TikTok. Hindi sa pag-videoke na pag-awit ng mga masasaya o sumasayaw din ako. Sa pag-awit ng ating mga puso para para dakilain ang Diyos. Hindi lang tuwing maganda ang buhay natin, kundi pati na rin kung dalhin tayo ng buhay at pagkakataon sa masalimuot at masasakit na pangyayari sa ating buhay. Patuloy ang pag-awit natin ng Magnificat katulad ni Maria. Sa akala niyo ba, ang buong buhay ni Maria ay nasa alapaap? Hindi. Akala ba natin ay palagi siyang nasa kalwalatian? Hindi. Hindi niya nga naiintindihan kung bakit nangyayari ang mga nangyayari sa kanya hanggang sa paanan ng krus. Hindi niya naiintindihan. Subalit,
patuloy na umaawit ang kanyang puso ng Magnificat in good times and in bad. Ito ang challenge sa atin ngayon na pinoproklama natin sa gabing ito, ang Magnificat ni Maria. Awitin natin ang ating mga pansariling Magnificat. Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalaki ng Espiritu Santo, ipinangak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Tinutupad ng Ama ang pangako niyang pagliligtas sa atin. Dumalangin tayo sa Diyos sa diwa ng pasasalamat at kagalakang bumubukal sa puso ni Maria. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mapagmalasakit nawa ang mga namumuno sa simbahan, sa mga dukha, salat, mga inaapi at mga biktima ng karahasan at krimen. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maglingkod nawa ng tapat ang mga pinuno ng pamahalaan at supilin ang kabuktutan gaya ng pandarambong, pagmamalabis sa kapangyarihan at pagpapalaganap ng mga di makatotohanang balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang mga lumilingap at nagtataguyod sa mga mahihina at mahihirap. Huwag nawa silang paghinaan ng loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makaramdam nawa ng pagmamahal at pag-aaruga ang mga may kapansanan, mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan. Patatagin nawa sila ng Espiritu Santo upang may-ali nila ang kanilang paghihirap sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maisabuhay nawa namin at magsilbing inspirasyon ang awit ni Maria na lumingap sa mga dukhang umaasa sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilalim ng ating mga puso, dalangin natin ang ating pansariling kahilingan.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ginawa ng Panginoon kung pag-aari sa mga kamahal, sa kulay niya at karangalan, sa aming kapanginabangan, at sa buong magkailangan. Ama naming lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. At lupa ng kaluwalhatian mo. Osana, 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 Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang napaparito sa ngalan ng Panginoon. Osana, 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 Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, inabot niya sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay, Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas.
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin po sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbaang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Rey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Father Tirso na tinawag mo mula sa daigdig na ito. At ang aking ina, si Loretta, nung sila'y binyagan, sila'y nakisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Sa katahimikan po, panalangin natin ang ating mga yumao. Panalangin natin yung mag-ina na pinatay ngayon sa Paniki, Tarlac, para sa kanilang kaluwalhatian. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birang Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Amen, alleluia. Puri ng Diyos, puri ng Diyos. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amen.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Pangyarihan at kapurihan ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ay po ay masinuhol, manatili na po nakatayo ang hindi makakatuhol. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang lahat ng inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen. Sa mga nakikidiwang po sa atin via live streaming, hingi ko po sa inyo na magkaroon kayo ng spiritual communion kahit na po hindi kayo makatanggap ng sacramental communion sa misang ito. Ay kung magsitayo at handaan sa sarili sa pagtanggap ng kanyang sa komunyon.
Days of the Unexpected by Father Clark ay maaari po bumili at ito po ay nagkakalaga ng 400 pesos. At kung wala po po bayad ngayon, pwede po magpalista at palisod. Ito po yung book na yan. Inunahan na ako ni Ate Oya. Mag-announce din po ako. At sa mga nasa live streaming po. Ito po yung libro ko na sinulat ko nung ako ay pumasok sa Benedictine Monastery sa Davao. Nagbigay na ako nito ng unang 50 copies. At binigay natin dito sa ating kapilya ang napagbilhan nun. Pero ngayon po ay sa mga hindi nakabili, kasi meron ako ngayong hardbound, kasi ang pinadala ko dito ay mga softbound. Meron pong hardbound, 375 lang po. Nagpatong si Ate Oya ng 25 pesos. So 375 po, Jeeves Tales of the Unexpected. Pwede kong pirmahan po ito ngayon kung gusto nyong bumili. Pero kung wala po kayong dalang pera, ay magpalista po kayo doon sa exit para mapirmahan ko po ng personalized dedication. Sana po magustuhan nyo po ito. Isang gabi, magbabasa ako dito ng isang page para sa ating lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo sa banal na hain, lagi na nawa naming madamang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sa tulong at panalangin ng ating mahal na ina, ni Beren Maria at ni San Jose, pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos at ang inyong mga pamilya, ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo, awitin ang ating sariling Magnificat. Salamat sa Diyos. Mabuhay po kayo. Amen.